Sa gitna ng patuloy na umiinit na issue ng pork barrel scam, muli na namang nagpatutsyada si Senadora Miriam Defensor Santiago. Ang kanyang mensahe sa mga politikong nadadawit sa scam, idinaan niya sa biro. Isinulong din niya na buksan sa publiko ang impormasyon kaugnay ng kita ng mga senador at kongresista. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tintunto. Dano? PI dinaan nga sa biro ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang kanyang saloobin hindi lang sa pork barrel scam, kundi pati na rin mismo sa tila nakapanlilin lang na dating ng kita ng mga senador at kongresista na pwedeng umabot sa halos 5 million pesos ayon sa senadora kung isasama rito bukod dun sa 90,000 na declared na kita ng buwan ng kita ng isang senador under the salary standardization law sa pagiging miyembro o kita nito sa pagiging miyembro o leader ng mga komite at maging sa discretionary funds na nakapangalan sa mga senador. Sa halip na pick-up lines, mga banat sa kanya mga kabarong mambabata sa mga hirit ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa annual convention ng National Blood Coordinating Council. Pero bago ito, binanggit niya ang sakit niyang chronic fatigue syndrome, kaya raw hindi siya masyadong nakikita. Hindi ka ba naman magkasakit dyan sa kongreso na yan? Halos lahat dyan, mga walking dead yan eh. Ang kapal ng mga mukha. Dahil convention ito ng Blood Coordinating Council, may baon siyang dugo jokes. Ano man ang gawin mo sa buhay, ibigay mo 100% mo. Maliban na lang kung nagdo-donate ka ng dugo. Anong blood type ang pwedeng motto? B positive. Ang high blood pressure ko ay political. Dito na sumegway ang senadora ng mga banat ukol sa politika. What is the difference between the Philippine government and the mafia? Answer, one of them is organized. The brain of a Filipino politician has two sides. The left has nothing right in it. The right side has nothing left in it. Hold upper. Hold up ito. Akin ang pera mo. Lalaki. Hindi mo ba ako nakikilala? Isa akong congressman. Hold upper. Kung ganon, akin na ang pera namin. Dapat may blood test bago sila pumasok sa kongreso. Mali yatang blood nila eh. It's not only their blood, it's their brains. Inihalin tulad din niya ang dugong nananalaytay sa katawan ng isang tao sa karapatan ng publiko sa impormasyon. Magkano raw ba talaga ang kinikita ng mga mambabatas? Barya lang daw at nakakapanlin lang ang deklaradong 90,000 pesos na buwanang sweldo ng isang senador sa ilalim ng salary standardization law. Approximate total monthly income, 570. Anong wow? Wala pa yun. At kapag isinama ng isang senador ang tinatawag na discretionary funds tulad ng budget ng Office of the Senator at budget for the Permanent Committee, pwedeng umabot mula 2.7 million hanggang 4.2 million pesos ang pondong nasa kanyang mga kamay at kanyang pwedeng paikutin sa kada buwan. Kung isipin mo talaga, maiiyak ka. Or you lose your belief in God. Iba pa raw ang 10 to 50% na pwedeng umanong makomisyon sa pork barrel kung tatrabahuhin ng isang senador. Kaya isinusulong niya magkaroon ng isang government website para buksan sa publiko ang impormasyon ng buwanang kita ng isang senador o kongresista. Dapat na rin daw ipasa ng Kongreso ang matagal nang nakatenga na Freedom of Information Bill. Yung kaya naglago yang Janet Napoles na negosyo at yung mga kasamahan niya dahil wala tayong right to information. PI pinapanukala ni Senatora Santiago ayon sa kanya ay hango o closely pattern sa Open Government Initiative na sinimula ni US President Barack Obama sa Amerika noong 2009 kung saan may access ang publiko sa government data. Kasabay nito, isa ring suwestyon ng Senadora ang isang government IT dashboard. Online pa rin ito kung saan pwedeng i-track ng publiko kung saan napupunta ang perang inilalaan sa mga proyekto ng gobyerno, hindi lang doon sa mga regular projects para malaman kung ito ay over budget or behind schedule, kundi partikular na rin sa mga proyektong nasa ilalim ng pork barrel ng mga senador at kongresista. Bia. Dano, parang maraming binanggit si Senator Santiago dun sa kanyang speech kanina, pero wala ba siyang pinangalanan o single out na mga kapwa mambabatas? Pia, dun sa kanyang speech dyan sa convention ng National Blood Coordinating Council, wala naman siyang single out na partikular na senador.
Pero ito pa rin yung just the same, no? Nire-reiterate pa rin niya yung pangangailangan na buksan sa publiko or magkaroon ng disclosure sa kung magkano ba talaga yung kinikita ng mga senador. We go back to that. Yung hindi lang kasi simpleng 90,000 pesos according to her and according to what she's citing, yung COA report ng 2011, hindi lang simpleng 90,000 pesos a month ang kinikita ng mga senador. Meron pa rin ito mga additional na incentives or bayad sa mga senador by being members of certain committees, halimbawa sa Commission on Appointments, pati sa ibang mga komite, pati na rin dun sa discretionary funds. Ang sinasabi ni Senator Santiago, it's labyrinthine in her terms, no? Labyrinthine ito na to basically throw this off, throw it off sa mga media at sa mga disinterested parties and to make it seem na 90,000 pesos lang ang kinikita ng mga senador. And if you expand that argument further, ang sinasabi rin ni Senator Santiago, itong pagpublish sa certain information na ito, ang isa sa mga pinagmulan ng pork barrel scam o umano'y maling paggamit sa PDAF. Kaya talagang isinusulong niya yung pagpasa ng Freedom of Information Bill at maging pagbubukas ng isang government website at IT dashboard kung saan ang publiko mismo maaaring mamonitor hindi lang yung mga discretionary funds at kita ng mga senador at kongresista, kundi pati na rin yung mga proyekto ng gobyerno in general. Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.